kumapit ka sa akin at tayo ay tutungo pabalik na ng Miniabe. Patuloy pa ding hinahanap ng mamasangre ang bilangguan upang iligtas ang kanilang mga ina. Halos pagod na din sila at nilalamig dahil sa niebe. Ngunit ang hindi nila alam ay katabi na lang nila ang kanilang hinahanap. Pero dahil sa lakas ng sumpa na nilagay ni Mitena, walang sinuman ang makakakita o makakarinig sa mga bilanggo kahit pa magsisigaw sila. Pilit na pinapakiramdaman ni Tera ang mga nasa paligid baka sakaling makapagbigay ito ng kunting impormasyon sa kanila. At ang bataluma na si Cassiopeia ay ginamit na din ang kanyang kakayahan na makausap ang sinuman gamit ang kanyang isipan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito umepekto dahil lubhang makapangyarihan ang sumpa ni Mitena. Patuloy pa ding pinakiramdaman ni Tera ang paligid dahil bilang itinakda ay may kakayahan siyang makaramdam ng mga nabubuhay sa Encantadia. Lubos namang nalulungkot ang mga bilanggo, lalong-lalo na si Danaya dahil ito ang unang beses niyang makita ang kanyang bunsong anak pero wala siyang magawa dahil nakakulong siya at walang kapangyarihan. Tanong ni Tera kay Dea, may alam ka pa bang pinupuntahan ni Mitena o posibleng pinagtaguan niya sa aming mga ina? Sagot ni Dea, kung marahil ay wala sila dito, baka sa kagubatan niya ikinulong ang inyong mga ina. Kaya magmadali na tayong pumunta doon. Wika ulit ni Tera, oo, halina kayo, wala dapat tayong sayangin na oras. Nalipat ang eksena kay Pirena at Gaia. Hinabol sila ng mga tagabantay upang puwersahang ibalik sa Devas. Ngunit dumating ang isang estranghero upang iligtas sila. Tila ba'y isang ibong Adarna ang tunog? Ngunit ito pala ay isang matandang estranghero. Tanong ni Gaia, kilala mo ba siya, Ashti? Sagot ni Pirena, hindi ko siya kilala, magtago ka muna, tutulungan ko siya. Nagpatuloy ang labanan. Lubhang malalakas ang mga tagapagbantay, kaya parang hindi ito nagagapi. Ngunit kahit ang estranghero ay medyo may edad na, maliksi pa din itong kumilos at magaling makipaglaban. Pero kahit tumulong na si Pirena sa estranghero, hindi pa din nila magapi ang mga kalaban. Lubhang eksperto din ang mga ito sa pakikipaglaban. Dahil sa wala ng ibang pamimilian na sagot upang magapi ang mga tagapagbantay, inilabas na ng estranghero ang isang sandata na kayang gumapi sa mga ito at ginamit niya ang kapangyarihan nito, isang nakakasilaw na ilaw na para bang isang araw. Dahil sa liwanag na nagbumula sa sandatang iyon, isa-isang naglaho ang mga kalaban. Pagkatapos matalo ang mga kalaban ay nagpahinga sila at nagpakilala ang estranghero. Wika niya, Avisala, ako nga pala si Elo. Sagot naman nila, ikinagagala ka naming makilala at salamat sa pagligtas sa amin. Nagkwento naman si Gaia tungkol sa mga nangyari sa kanila nung nabubuhay pa sa mundo ng mga tao. Naikwento niya ang kanyang pagkawala at ang nakatadhanang pagtatagpo ng kanyang ina at magiging ama ng kanyang kapatid na si Tera. Nang narinig ni Elo ang kwento ni Gaia, agad niyang sinabi na nagmula din siya sa mundo ng mga tao at siya ang gumabay simula pagkabata at nagturo kay Tera kung paano niyang poprotektahan ang kanyang sarili. Sumagot naman si Pirena, kaya pala magaling makipaglaban si Tera dahil ikaw pala ang nagturo. Nagpasalamat naman si Gaia dahil nagabayan ng maayos ang kanyang kapatid at napatanong ito kung mabuting tao ba ang kanyang kapatid. Sagot naman ni Elo, oo, sobrang napakabuti at busilak ang puso ng iyong kapatid. Wika pa ni Elo, oo nga pala may misyon akong hanapin ang iyong ina at kapatid, Gaia. Sagot naman ni Gaia, ganun ba? Kung gayon ay pareho lang tayo ng pakay, mabuti pa ay magtulungan tayo. Wika ni Pirena, mabuting mungkahi iyan. Wika pa ulit ni Pirena, kung gayon, mabuti pang lumakad na tayo sa lalong madaling panahon.